Welcome sa Usapang Agri-Negosyo. Mga ka-asenso, ibabahagi ko po sa inyo sa video na ito kung paano nagkakaroon ng 100% egg collection ang isa po sa aming customer sa Kulasi Antique. Kaya kung interesado po kayo na malaman ang program kung paano magbigay ng vitamins, paano magbigay ng feeds sa mga layer na ito, stay tuned lang po kayo. Bago yan, intro muna tayo. Agri-negosyo, Agri-asenso. This video is presented by Battlecock Livestock Products. Subok na at mabisa ang produkto dahil ang sangkap laging may dagdag sa presyong abot kaya. Mga ka-asenso, marami po ang nagme-message sa akin. Pasensya na po kayo kung hindi ko po kayo ma-replyan lahat about sa mga nagtatanong kung paano ang pagbibigay ng vitamins at sa feeding program. Ito po, sasagutin po natin dito para dito nyo na lang po papanuorin. Ito pong napapanood ninyong video ay alaga po ito ng isa sa aming customer sa Kulasi Antique. Ibabahagi ko po sa inyo ang program namin na itinuro din po namin sa kanya at yan din po ang kanyang ginagawa. At ang kagandahan po, sa edad na 2 months ng kanyang RTL o layer chicken nung dumating sa kanya ay nangitlog na po ito ng 100% at ngayon po nasa 3 months old na po ito from buying date. At ang vitamins na kanyang ginagamit ay wala pong iba. Ito po, Egg 1000, para po yan sa pangingitlog ng ating mga layer chicken. Malaking tulong po ang Egg 1000 para sa tuloy-tuloy na pangingitlog ng ating mga layer chicken dahil meron po itong folic acid at iba pa po. Kung gusto nyo pong malaman kung ano po ang mga ingredients nito o kung ano po yung mga sangkap ng Egg 1000 ay nandyan naman po nakalagay sa label o dyan sa bote na yan, nakalagay dyan sa label kung ano po ang formulation ng Egg 1000. Take note po mga ka-asenso, ito po ay napaka mahalaga po nito sa pagdating po ng RTL sa inyo dahil mostly ang edad nito ay 16 weeks old, 17 weeks old at 18 weeks old. Huwag po muna kayo magbigay ng Egg 1000 hanggat hindi pa po nangingitlog ang inyong layer chicken. Mag-start po kayo na magbigay ng Egg 1000 sa inyong layer chicken kapag ito ay 2 months nang nangingitlog po sa inyo. At ang pagbibigay ng Egg 1000 ay tuwing umaga po ang pagbibigay nito. 3 times a week po tayo magbigay. At pagdating naman ng hapon, ang ibibigay po natin ay Vitamin Pro. Ang pagbibigay po natin ng Egg 1000 at Vitamin Pro, ang pagtitimpla po nito ay 1 kutsarita. Tutubigan po natin ng 3.7 o 4 liters ng tubig. Ganun po kadami ang tubig po nating ilalagay o ibibigay sa 1 kutsarita ng Vitamin Pro at Egg 1000. Pero ang pagbibigay po ng Egg 1000 sa umaga po tayo magbibigay mga 6 AM sabay po sa pagpapakain sa kanila, at pagbibigay naman natin ng Vitamin Pro ay sa hapon po mga alas 2 dahil ubos na po yan ang binigay natin na Egg 1000 sa umaga. So mauubos naman po nila yung Vitamin Pro sa gabi na po. So pag naubos po yung Vitamin Pro, ibibigay na po natin ay plain water na hanggang kinabukasan na po yan ulit. At ang pagbibigay po ng vitamins na ito, 3 times a week po. Magbibigay po tayo ng Monday, Wednesday at Friday. Ganyan po ang pagbibigay para hindi po tayo malito. Ilagay po natin sa ating listahan diyan sa tabi po mismo ng ating mga RTL. At ang dami po ng manok na iinom doon sa 1 kutsarita ng vitamins na merong 4 na litro ng tubig ay 30 heads to 50 heads na po. Pero kung more than 30 po ang inyong manok, maaari nyo pong dagdagan ng kaunti yung 1 kutsarita kung sa tingin po ninyo ay malabnaw po ang vitamins na inyong binibigay. Pero dito sa manok po na ito na 30 heads, 1 kutsarita po yan na bulto sa 4 na litro ng tubig. At ang kagandahan po, nagkakaroon po ito ng egg collection po ng 100%. Sa loob po na 1 linggo, 4 hanggang 5 araw po nagkakakolekta ng 100% na itlog po. Kaya ibig sabihin, maganda po ang program na ginagawa dito. Tandaan po ninyo na hindi lang po yan dahil sa vitamins. Dapat tama din po yung feeding
program na inyong ginagawa, dami ng feeds na inyong ibinibigay, at pagbibigay din po ng bacterial flushing. About naman sa bacterial flushing, ilalagay ko po dito sa description sa YouTube channel ko kung paano po ang pagbibigay ng bacterial flushing sa ating mga layered chicken. Dahil sa atin pong nag-aalaga ng layered chicken, nakasalalay ang dami ng egg production ng ating layer sa araw-araw. Dahil kapag ang ating management po ay hindi po maganda, hindi rin po sila nangingitlog ng marami. Dahil kapag nagkakasakit o madalas nagkakasakit ang ating mga manok, na babawasan po ang kanilang egg production. Dahil instead na nakafocus po sila doon sa pangingitlog, nagpapagaling pa po sila sa kanilang mga sakit. Ngayon, gaano po ba kadaming feeds ang ipinapakain dito sa 30 heads na ito? Dito po sa 30 heads na ito, kung susundin po natin yung by the book, dapat po ay kumakain na ito ng 100 to 110 grams sa loob po ng isang araw per bird or per head ng chicken. Pero dito sa 30 heads po na ito ay 2 kilo at kalahati lang po ang feeds na ibinibigay. Ibig sabihin, nasa 83 grams lang po per head ang ibinibigay na feeds dito bawat araw. So kung 2 kilo at kalahati po ang kanilang nakakain sa loob na isang araw, ang pagbibigay po ng feeds dito ay 1 kilo at kalahati po sa umaga. At pagdating naman po ng hapon, mga alas 2, ibinibigay po yung remaining na 1 kilo ng feeds, at mauubos po nila yung feeds na 1 kilo mga around 7:30 PM hanggang alas 8 ng gabi. So mayroon din pong program about sa pailaw, pero talakayin po natin ng hiwalayan. Pahapyawan lang po natin dito. Kung susundin natin ulit yung by the book about sa pailaw, dapat alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi natin pinapailawan itong mga RTL natin na nangingitlog. Pero dito sa aming mga practice, pagdating po ng 7:30 hanggang alas 8 po ng gabi, naubos na po ng ating RTL o ng ating layer chicken yung feeds na ating ibinibigay. Pwede na po natin patayin yung ilaw, dahil para makapagpahinga po ang mga RTL ng mas maaga, para mas makapag-prepare po sila ng maayos na pangingitlog kinabukasan. Dahil kung hihintayin pa po natin ang alas 9 ng gabi bago natin i-turn off ang ilaw, useless lang po. Kaya kapag naubos na po nila ang feeds ng mas maaga, pwede na po natin i-turn off yung ilaw. Paano naman natin gawin para mas mabilis nila maubos yung feeds? Mula po sa umaga, dapat mayat maya po natin hinuhukay yung feeds katulad nito ng nakikita ninyo, para maubos po ng ating mga layered chicken yung feeds na ating ibinibigay. Dahil kapag nakikita po ng ating layered chicken na hinahalo po natin yung feeds, na stimulate po sila na kumain ulit o naiinganyo po sila na kumain ulit, dahil nga po sa tingin nila o yung instinct nila ay palagi pong bago yung feeds na ating ibinibigay. Ayan po ang technique para hindi po nasasayang yung feeds na ating ibinibigay po sa ating layered chicken. Marami po ang nagme-message sa akin bakit hindi nauubos ng kanilang layered chicken yung feeds na kanilang ibinibigay. Dahil po mostly ang ginagawa nila, bigyan lang nila ng feeds sa umaga, balikan nila sa hapon at bibigyan po ulit. Talagang hindi po mauubos ng ating layered chicken yung mga feeds na yon, dahil nga ang ating mga alagang RTL o alagang layer, hindi na po nila kakainin yung feeds kapag nahamo na po nila. Pero kapag ito ay nahalo na po natin, kakainin po nila ulit yan katulad ng inyong napapanood, dahil sa tingin nila bago yung feeds na inilalagay dyan sa kanilang feeder. Ayan po ang technique para hindi po tayo napapagastos sa feeds. At maraming salamat po kay Sir Leonard Normal sa pagbabahagi po niya ng kanyang pag-aalaga ng kanyang mga layered chicken. Ito po ay napaka-effective po ng kanyang ginagawa, dahil yung program na tinuro po namin sa kanya nung bumili po siya sa amin ng RTL last September 25, 2023 ay epektibo sa kanyang mga layered chicken. Ganon din po sa iba naming mga customer. Alam nyo po, ang ating egg collection o egg production po ng ating mga manok ay hindi po sa amin nakasalalay o sa mga program na amin pong ibinibigay sa inyo. Kami po ay gabay lamang at nagde-deliver lamang po ng mga manok sa inyo. At ang susi po ng dami ng egg production ng ating alagang manok
ay base po yan sa ating management. Dahil kahit gaano kaganda po yung program na aming ibinibigay sa inyo, kung hindi nyo rin naman po nasusunod ng tama, hindi rin po ninyo maaabot yung magandang egg collection. Dahil tandaan po ninyo na kapag madalas nagkakasakit ang inyong alagang manok, bumababa po ang egg production. Kaya dapat tama po ang pagbibigay ng vitamins, tama yung pagbibigay ng feeds, at higit sa lahat, tama po ang pagbibigay ng bacterial flushing. Hanggang dito na lang po ang video na ito. Marami pa po akong ibabahagi sa inyo dahil hindi po kaya ng isang video lang po kung i-explain ko po lahat-lahat ng gusto po ninyong malaman. Merry Christmas and advance Happy New Year po sa ating lahat.